Ikalawang Korinto 2:14. Ngayon, salamat sa Diyos na laging nagpapangyari sa atin na magtagumpay kay Kristo at ipinahahayag ang samyo ng kanyang kaalaman sa pamamagitan natin sa lahat ng dako. Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang eksaktong oras, mga tugang, ganap na hong 7:42 din pagkaaga ang oras, mga kabanat. Hatod po sa to kang Lee Realty Development Corporation, asin man po kan Deca Asraya Residences, mga kabanat. Ini po mga Dabarkad soon to open, digdi po sa Naga City, digdi po sa Barangay Balatas, haradyo po di mga kabanat sa Basilica Church. Abangan po nindo ang iba pang mga details kay ni mga tugang, taini po first in Bicol region, mga tugang. Tandaan po nindo ha, si mga nagpaplano dyan na magbakal harong o mapaharong, Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera, sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga, mga tugang, aldaw po kita ngunyanin. Huwebes, Pitsa 9. Pitsa 9 na po kita kan bulan na Enero taong 2025, mga kabanat. Mag-iribalang kita hanggang alas 9. Ako po si Benji Rivera. Kaibanan ta sa newsroom si partner Junil. And sa technical si Boss Ariel Camarote. Saka si Stephen Fabis. Mga tugang, gulpi kitang mga follow-up reports. Ganyan pong aldaw na Huwebes. Tulos po na nagpaliwanag si Mr. Bong Rodriguez kung napano, edtano, nakaabot duman sa opisina ninda, inin kadakol-dakol na mga food packs na hali po sa DSWD. Bako pong suba-suba kundi niribong mga family food packs, mga tugang, ang nadiskubre kang PNP-CIDG kasuugma dyan po sa sarong abandonadong bodega. Kung ihilingon po nindo ang location kaning sinasabing bodega kan Gibo Foundation o Gibo Foundation, dahil buhunaon na may bodega po sa laog. Garo baga itong mga may hiling nindo sa pelikulang mga warehouse na tigsushootingan na may ginigibong mga illegal. Hilingon po nindo ang klasikan bodega na sinasabing tigsaray na po, pinasaray ni Congressman Gabby Bordado, na bako lamang po na opisina na ito talagang legit na garot baga po itinatago. Hilingon po nito ang location kaning bodegang ini na nadiskubre po kan CIDG dyan sa Concepcion Grande, Naga City. Ini po bagang atubangan kan dating Nissan, ini ko niya Jelly, ini bakalan auto. Sa atubangan po kayan dyan sa Concepcion Grande, mga tugang, yaon po dyan na discovery kang PNP-CIDG ang mga kahon-kahon na DSWD food packs, mga
sako din bagas na pinagtutubudan na naripak na po hali duman sa karton kang DSWD. Tulos po na nagpaliwanag kasuugma sa ibang radio station ining si Mr. Bong Rodriguez na ito na po pinasaray sa iya ni Congressman Gabi Bordado kan 3rd District. Pinasaray na po sa iya kaning congressman na ini pong mga food packs na ini ipakisaray mo na po na dyan sa Gibo Foundation o Gibo Foundation na pinamamayuhan po kaning chief of staff ninda na si Mr. Abang Mabulo. Si Mr. Abang Mabulo, tugang ni Mayor Fermin Mabulo kan San Fernando. Si Abang Mabulo mga tugang, iyo ang ano nga po digdi, ining chairman kan Gibo Foundation, asin igwa pa po nga digdi mga pangaran na pig-forward sa ko, konsisay po ang mga nasa likod kaning Gibo Foundation na ini. Ano tasin na po nagkakapot kaning mga food packs na ini? Na paano ta dyan ninda sinasaray sa sarong bodega na akala mo po bakong bodega, una mo abandonadong warehouse, dahil mo hunaon na igwa palang opisina dyan. Ano po ining gibo kaning mga opisyal tang ini na imbis po na itauna si mga relief goods, imbis na na-distribute na yan, ano ta tigsasaray po ninda dyan? Ano ang plano ninda? Ano pa ang plano ninda dyan sa mga relief goods na yan? Kung hihiligon po nindo mga tugang sa mga footage kan mga news agency, digdi po sa Kamsur, igwa pong mga sako na kulay green ng laman na kay tuyi, mga diripak ng bagas na hali po mga tugang sa DSWD food packs. Yan po ang nadiskubre kan CIDG, PNP CIDG kasugmang alas 2 kan nag-grade po sinda. So yan po mga tugang ha. Ang sabi po baga ni Mr. Bong Rodriguez, dakul po daa ang naghahapot sa iya o sa nasabi grade. Ang sabi po ni Mr. Bong Rodriguez, pinakiulay na po kan office ni Congressman Gabi Bordado na ipaklaag sa Gibo Warehouse bago po ang Christmas break daa. Durante na po kanasabing break, durante na kanasabing grade, ginibo ka DSWD Kamsur, CIDG Kamsur, asin iba pang grupo na ang taga-Kamsur na nagrepresentar sa staff ni Gibo ang dokumentadong pagdakop, pag-grade, andyan po sa nasabing warehouse. Kadakol pong ipapaliwanag kani ang mga taga-syudad. Inot, si Gabi Bordado. Pangduwa, inig si Mayor Nelson Ligacion. Anong ginigiribo kaning mga pati DSWD? Ano po ang ang paliwanag kan DSWD? Nagtutugot po kamo na ini pong mga nagkakuroan din ng mga relief goods, di po tig-distribute, kundi pig para sararay, andyan po sa sarong warehouse, dyan po sa Concepcion Grande. Kaya, nagpaparaharanap ang mga taga-Naga, ang mga nagkabaragyo, binaraha, nagpaparahanap po ng mga relief goods. Iyaon palan sa inda, ano ta po ni dating distribute? Ano ta kaipuan pa po nindang itago yan mga kabanat? Ano ta kaipuan pang madiskubre mismo kan PNP CIDG? Ta sa hiling ko po, di po mahiro ang PNP CIDG,
kung bakong makaduda ang hiro kaning grupong ini. Iyo po baga, abandog garo, hilingon po nindong klasikang warehouse. Hali po ako duman kasugma. Hali ako duman kasugma ta nagkaigwa po akong interes. Dawa kamuman, mga ordinaryong mga kababayan, maisip ka mo, bakong bawal yan? Bawal po baga na para repack kita din relief goods. Bawal po yan. May Republic Act po kayan. Bawal na mag-repack din relief goods. Bawal po na itago yan. Dapat a certain time na kapag nakuha po yan relief goods na yan, i-distribute na po yan sa mga tao. Iyo po yan ang nakapalaman sa Republic Act, mga tugang. Kung di ko napapasala, igwa pong a certain time na pag nag-abot na po yung relief goods, intended duman po sa mga binagyo, dapat i-release po tulos yan. Dahil po dapat itago yan. Ano po ang paliwanag kalikan na opisina ni Gabi Bordado? Sabi baga ni Mr. Bong Rodriguez, hindi talaga si Bong Rodriguez, sa inot pa lang, mayo na kong tiwala. Dahil po, sa totoo lang, Mr. Bong Rodriguez, ano ka? Ano ang papel mo? Bako ka man mayor? Bako ka man na opisyal? Ano ika ang ano ika nagpapaliwanag? Ano ika ang involved dyan? Dyan sa ano na yan? Sa sa mga relief goods na yan. Hilingon po dito mga tugang. Nag-research po ako, may nagpadaras ako. Ini pong ining ano ka po digdi? Ining Gibo Foundation na ini. Ining apod pati nida, Marhay na Gibo. Marhay na Gibo. Sa ilang dito, maray po ang gibo dito. At sa hiling dito, maray at sa ido pong mga ginigibo. Ini pong Marhay na Gibo community, di ko po ano basta niyaon po digdi, ang chairman digdi si Mr. Abang Mabulo. Si Mr. Abang Mabulo, igwa pangaling padi, igwa pang mga bistadong mga tao digdi, director digdi si Mr. Bong Rodriguez. Director digdi si Bong Rodriguez. Kaya mga tugang, ano po ang DSWD? Nagtutugot kamo na darahon dyan sa sarong bakanting lote na akala mo bakong opisina. Ito baga partner na may igway ko na hiling ng mga junkie, mga auto garo, inabandona ng mga auto. Haralang kawo ng duot, bako man malilig. Bako nga ng budigay, garo talaga abandonadong lugar na day po ni Duhunaon na may mga nakasararay bagas. Ano po ang intensyon nindo? Itago yan sa publiko? Iyo po. Dapat po nga kung intention po nindong Marhay, dapat aram po yung publiko na yaon nga digdi ang mga bagas, yaon nga digdi ang relief packs, family packs ka DSWD. Aram po yan in good faith. In good faith po, kung ako mapasaray, din mga gamit o ano pa man pong importanteng bagay na para po sa public, para sa tao, dapat po transparent kita. Dapat po aram kang publiko, may gwardiya dyan, na baka laugon yan, o dapat may bantay po yan, na baka bulon, mga bagas po bagayan. Dyan po baga sa Concepcion, grabing harabulan dyan. Iyo po. Kamu po, mga tugang, hilingon dindo, kamu masabi, ang atubangan po kaya ini dating Nissan, ini bagang dating bakalan auto, o yung Nissan, sa Concepcion. May abandonadong lote dyan. Ang sabi na po, bodega. Pero bako, sa iling ko po, ang puro bodega kaya, dapat, ito man bagang lugar na medyo bako magkadelikadong baray sa kagar open sa public.
Naaram ng tao, o yan gaya, sa DSWD yan, barantayan yan, para sa tao yan, para sa to yan. Ano tayo tinatago nindo? Ano ang intensyon nindo ta itago yan? Itatao nindo sa eleksyon? Ha? Para pag karampanyahan, itatao nindo sa mga pobre? Itatao nindo sa mga maarabot sa ano nindo, sa mga paapod nindo? Sisilawon nindo sinda sa bagas? Na dapat po ngali, yung bagas na yan para sa inda talaga yan. Iyo po baga, ano, pag-abot kang eleksyon, saka po nindo ipapadao yan? Garo po, sala. Garo po, bakong makatao. Bakong sa Kristiyano ang gibo. Kaning grupong ini na Bong Rodriguez. Pambihira ka mo. Kadakol lang gurutom, gulping nagpaparaharalap, relief goods partner, kan panahon din bagyo, kalamidad. Yaraon pala po sa indo, ini pong mga relief goods na ini, tapig re-repack nindo dyan sa Concepcion Grande, para pag-abot kang eleksyon, itataon nindo. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Yun na yan, pag mayo talagang, partner, pag mayo talagang ginigibong tama, maalis gaw, pare koy. Basta ka mo maggibo po ni katuntuhan, katarantaduhan, nakulaw po ni kasalan. Nakulaw po ni kasalan. Ano tapig re-repack pati nindo? Ano taigwa na pong mga bagas na nakaluwas na duwan sa karton, kang DSWD food packs, na pigparakaraan po nindo sa plastic bag. Paliwanag daw po nindo yan. Ano ta ini Gibo Foundation na ini na pinamamayuhan ni Abang Mabulo, Chairman Abang Mabulo, Chief of Staff ni Gabi Bordado. Ano ta yaon yan dyan sa budiga nindo? Sa kanila lamang kamo ako ang maray-maray na budiga. Talagang intention nindo, partner, itago. Hindi ko po nindo. Kamo na po mga tugang makakariparo. Kung kamo po sarong LGU, maarkila kitang sarong bodega, masubli kitang sarong bodega, ihilingon mo. Ito man gayang magayon, ito man gayang presentable sa tao. Ito man gayang bako na garubagang ni bunuan. Garubagang ni may mga multo na digdita, haralang kaho ng duot. May mga abandonadong auto. Iyo po, garubako po bodega. Sabi ko, hilingon nindo ang itsura. Ay nako, mag-agi ka mo dyan sa Concepcion Grande. Sa atubangan, ining atubangan kan Nissan, si dating Nissan, ining Jelly, yan kumpanya ni Jelly, yan auto niyan. Yaon dyan mga tugang, hilingon po nindo mga kabalat, kamo mismo maduda, kamo mismo makakahiling, ta kadakol-dakol na budiga sa naga, kadakol pong opisina, ano ta dyan din dating stock, ining mga bagas kan ini pong mga food packs kan DSWD. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Pambihira ka pati Gabi Bordado, pambihira ka. Tagal mo naman. Permi kitang nagkakailigan sa simbahan tapos araw pala kang style mong Ay tarot. pinayagan. Kala ko, kakayanin ko naman. Kamo po, gibo daw po yung kantamang pag-iisip na Labis akong nahirap. sa'yo ka nakahilig kaya. Bong Rodriguez, kandidato kong gobernador. Talaga di ka mapagkatiwalaan, boy. Iniis ko ang lahat. Dahil ikaw ay Siman loloko ka pala. Kaya, congrats po sa PNP-CIDG mga tugang. Naaraman po yan, na-discovery ang bodega dyan sa Concepcion Grande. Babalik ka. Ano po paliwanag na naman ka ni Gabi? Ni Gabino. Sa wala. Pambihira ka. Bako ba po sa pagkantsaw ha, permita kang nahihilig sa mga religious activity, sa mga sirimbahan. Ano ba yan? Labis akong nahirap.
Si para sa tao, pigparatarago din ng mga buwisit. Sa karagatan iniis ko ang lahat dahil ikaw ay si maloloko ka Iyo po baga, perang pamilya ang nagparapirila para maghagad po din relief goods. Pero po mga pamilya ang nakatunganga kang panahon para po makakuha ng relief goods, food packs, bayo. Nagpaparapirila sinda. Na ito pala, sa karagatan pigpaparatarago ka rin mga tarant. iniis ko ang lahat dahil ikaw ay Standby lang po mga tugang ha. Connect kita sa KM Partido. Naka-connect na kita sa Partido Partner. May interview kita ko yan kay Congressman El Rey. Naka-schedule po kita ko yan. Tamang-tama, nakukuha ng tapong reaksyon din si Congressman El Rey. Pambihira. noon pang Kung akala mo, mga malilinig kung magtaram, naman reforma, ay reforma kang angog din dong mga bisit ka mo, mga bisit. Si Benji ikaw Rivera. ay sumagot Radyo Mana. labis akong nahirapan Nakakatakot yan, inaapod din dong reforma. sa iyo hanggang ka sa karagatan Bodega, partner, isipon mo. kayan Isipon mo, bodega, kita ay na bako lamang pong kagaya-gaya. akala ko Akala mo yung mga nahihilig mo sa pelikulang yung mga nakatarago, mga sindikato, kapatid. Agihin po din dyan sa konsepsyon. Hiligon po din mga tugang, mga kabanat. ulila sa Pambihira yung bodega. sa Baka saray bagas, di mo lamang una may opisina, pero tinatarago ka ng mga tarat. dahil ikaw ay Ang sabi ni Bug Rodriguez, ipinatago ngayon ni Gabi Bordado, sarok ka man itangko, takbi. ang sakit sabi mo Nakakadurog po ng puso ng mga gibo-gibo din do. naghintay Ay, ng Gibo Foundation na rin. na mag-isa iniis Iyan po baga, lahat lolok iyan pong relief goods na yan, pinadara po yan ka DSWD National para po i-distribute ka baha, ka bagyo. sa kong nahi Iyo po, dapat po itaw yan. Bakong pagparasarayon pa amagon. Kaya pala minsan talaga totoo yung mga barita na yan. Na pigtataw pong bagas ka ng mga leader din sa Naga City. Mga inaaramang ng tarang. si maloloko ka pala dahil Ano po na yan na-distribute tulos? Talagang din do pigtao? Ay, naku ka mo, hirak po ka mga Pilipino. Hirak man kan mga nasasakupan ka 3rd District. Ay, nako, kawawa naman po kita, mga tugang. Kung araw ka ng mga opisyal, mga leader, mga tao, nagpapaikot sa itong mga buwisit. maloloko ka pala dahil ako pinalitan ang tae Ay, nako. aking nabalitaan Talang simulat sa pulpa talaga, partner. Bako man po sa pagkantsaw, bako man po sa pagkantsaw. Talagang ilingon din yung itsura ni Mr. Bong Rodriguez. Pero mga itong kontrabida sa pelikula. Pero ito hindi, pasensya na po. Talaga. Tapos may issue ka pa digdi sa bagas. Paano mo mapapatubod ang tao na reforma? Ang inot nindong i-reformahan sa diri nindo, oy, mga bisit. Yung paano mo makumbinsi ang tao na may pitutulod ka mong pagbabago? Ang pagbabago nindo, isaray ang bagas, mga tarant. Iniisip ko lahat, loloko. Ay, nako. Gibo Foundation, no? Hilinin ng Gibo din doon ng kaderiskubril tuloy. Nangulila sa iyo. At siya, no, may nag-text, haloy na pong abandonado yan. Ang aram ko nga ni Kayan G, Is ko ang lahat. sa Pamilya Crisine, Partido Rice Mill. Pamilya Crisine yan, Partido Rice Mill ang may sa DRG. Thank you. Ko'y
O may nag-text ako, good AMG. Ang pagkaaram ko, abandonado na yan. Pagsasadiri po yan kang Partido Rice Mill ni Mr. Cresini. Oh, kaya naman pala. Partido Rice Mill, supporter kang Pentibilla, Gibo Foundation, ang chairman si Abang Mabulo, Tugang di Permin, ang Bagas, Hali Naki Bordado, kandidato ay mga bisit. Umuwi ka na daw noon pang isang buwan. Alae at sakit ang Reforma palan ha. hapde. Angog dindo. Nung ikaw ay Dahil po sa totoo lang mga tugang luluya po. Sa totoo lang kan na aramang kuning barita na di kasubanggi dawa traffic po dyan sa diversion. Nag-Almeda ako partner. Nagsundo ako partner sa akin ko kahapon sa USI. May babasa ko na yung mga reports, mga po sa mga Facebook, babasa ko na interesado po ako ta mga tugang yan po. Hali po ni sa DSWD naman. Hali po ini sa Kabalkan Bayan. Para po ini sa mga nabagyo, para po ini sa mga binaha. Okay lang kita si iba na medyo may kaya, okay lang. Pero si mga pobre, si mga nangangaipo, ay kaipuan po ninda ng bagas na ini. Kaipuan po ninda ining tabang na inihali sa gobyerno. Bako na pagparasarayo nindong mga buwisit. ay wala, nagmukha akong tanga. Naghintay sa wala, nangarap na mag-isa. Ay naku, nakapangluluya po. Totoo yan. Oy lang pala. Pigparahanap ko pa nga ni partner si Bodega Boss Aye. Suma Ang in-expect ko pong bodega, araw ka rin mga bodega bagang medyo may mga karatula, may mga, araw mo yung yung mga ini-stackan ng mga, yung mga gamit. Yung pong bodega sinasabi, garo po abandonadong lugar, dyan po sa Concepcion Grande, na di mo po akalaon na may mga tao sa laog. Yung pala, doon sinasari ang mga bagas. nung ikaw ay sumakay. Ano ba yan? Gabi! Dapat kaya bako na yung partner, Gibo. Dapat na po yung Gabi. Gabi ng lagim. Ang gabi ng lagim. Ano ba yan? Bagas, ciao. Papa, partner? Bagas, papa, kan mga pobre. Sinasaray mo gabi ng lagim. Bisit! Kasupog na rin do. Abang Mabulo, Ay, nako. Reforma pala na. Mo sandali. Ang tagal mo naman, di ko kaya ang At saan, mabelta po programang Radyo Banat. Pambira ng mga kulukoy na ni. kala ko, kakayain ko Radyo Banat. nung ikaw ay Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Okay, balik na kita mga tugang. Digdi sa BBS. Pero kung anong tamo na ang KM Partido, tayaon duman sa linya si Congressman El Rey. To your tabi, Congressman El Razor. Good morning, Diyos Marina Aldaw sa Gabos, sa mga taga-partido, Gabos Nagdadangog, Happy New Year man, 2025, kadakol mangyayaring ngunyan sa ng mga magagayon na proyekto sa Kamsur, nagigibo ng ni Gov. Luigi sa moyang pamilya. So looking forward po na makatrabaho po ang Gabos na sa tuyang mga kababayan digdi sa tuyang probinsya. Yes, sir. Aron po ka nabanggit mo na 2025 kadakol pong pinaglalauman and kadakol po na ugma digdi po sa baga pinunan asin pupunan asin matatapos na for the year 2025. Digdi mo na po kita sa mga good news tabi. Lalong-lalo na ining coconut processing facility, ini pong fruits and vegetable processing facility na 85% complete na, food terminal complex sa Pili. Asin iba pa. Can you please tell us more about this, Tabi, Congressman? Ini mga magagayon na magiging mga legacy projects po
kan Familia Villafuerte di po sa probinsya kan Camarines Sur. Well, yung coconut processing, tapos na yung planta. Inaantay na lang natin yung permit sa Food and Drug Administration ng permit to operate. Kailangan ng permit. Once na ma-approve na yan, magpapuan na yan, mamamakal na po ang probinsya ng coconut buot, ang aning makatabang sa coconut farmers, ipaprocess yan. Marami mga produktong ipapabakal, hindi lang sa lokal, sa buong i-export yan, makatabang sa livelihood, sa mga farmers, sa tuyang probinsya. Yung fruits and vegetable processing, tatabangan man ng mga parauma na mag-encourage na magtanom ng fruits and vegetable, babakalon kan probinsya sa masalangkaw na presyo, ipoprocess yan. For example, kung nga banana, gagawang banana chips, kung pataim ka ng sili, gagawing sili powder, mga araw kaya na ube, gigibong ube powder. So dagdag oportunidad hanap buhay sa ating mga kababayan, no? Yung food terminal, pupunan na rin this year yan in joint partnership with the Department of Agriculture. Magkakaroon ng cold storage, dry storage, para maging center of agricultural processing and production ng Camarines Sur sa buong Bicol. No? Then, hindi ko lang na-mention yung rice processing dyan sa Pamplona. Matatapos na rin yan. Mamamakal kita ng presyo ng palay na mas mataas na presyo, makatulong sa mga paraoma, ipaprocess yung palay. Yan ang gagamitin sa pamimigay ng bigas sa ating mga kababayan pag bagyo, pag food for work. Magkakaroon din tayo ng dairy farm dyan sa Pasakaw. May magi-invest po dyan, gagawa tayo ng gatas, burrata cheese. Yung gatas rin, gagamitin rin yan for milk feeding ng ating kababayan. Hindi ito po mga puro plano, kasi matagal na ito na plano eh. So napopondohan na po yan this year. Yung rice processing, marami pa. Sa agrikultura yan, sa mga colleges, pinuuna ni Gov. Luigi, yung iba dyan magbubukas na rin. Marami, ongoing na po ang Bato na college, Pasakaw, sa Lupi, Del Gallego, alam ko magtatayo rin sa Ragay, alam ko sa San Jose, alam ko sa Goa, bumibili na rin ng lupa ang probinsya, magpapatayo rin ng college sa Goa. Yung sa Libmanan na malaking college. Sa Lagunoy meron. Lagunoy. So, yan ang mga natin gagawin ngayon. Yung palengke dyan sa Gertrude Turena, alam ko, nagmo-mobilize na, maumpisahan na rin. At iba't iba pa. Ako, looking forward ako na manalo si Mayora Lim dyan sa Goa para mapa-operate na yung hospital dyan na ilang taon na inuulang, hinaharang ng incumbent mayor. So ako, malaki aming kumpiyansa dyan. Si Mayora Raquel Lim ang mananalo dyang mayor sa Goa. Dahil hangad talaga ng tao na mabuksan na yung hospital dyan. Gusto na namin buksan yan. Ang problema, yung mayor hindi binibigyan ng permit, inuulang, ibalik na daw yung lupa. Hindi pwede yun, di ba? Dapat magtulungan, magkaisa para mabuksan ng hospital dyan. Sa partido, looking forward na yung mga colleges rin nabubuksan dyan, nabuksan na, papa-expand natin yan. At ako, malaki rin ang kaming kumpiyansa dyan. Si Congressman Marco Gumabaw, pag nakaupo yan na yan sa June, gaganda po ang partido. Kaya excited po tayo sa 2025. Okay. Congressman, isingit ko lang diha, total na pag-ulayan na po ang mga proyekto for 2025 at na-mention taan partido area. Ano pang reaction mo? Kasi in one interview, sabi po ni Mayor Gerald Peña, kan Banwaan po kan San Jose Camarines Sur, padagos pa na po itong plano or proposed project na pagbugtak po ni San Jose Partido Airport. And according this, sabi po ni Mayor Gerald, na-comply na po si Gabos ng mga requirements na pinaghahagad ng DNR as in iba pa. And ini po da mangyayari. Congressman, aram ko ikaw po, babalik sa pagka-gobernador. Ano ang takeaways mo dito sa liwat na pagtulod po kan aeropuerto sa San Jose Tabi, Congressman, sir? Una-una, makikita mo yung masamang intensyon nila. Kinokontra nila yung Pili Airport para ang intensyon pala lumabas na, ilagay sa San Jose. 'Di ba? So makikita mo yung maramot na ugali nila, maramot na intensyon. Malinaw naman yung pinopropose nila na airport diyan sa San Jose. Sino nagtutulak niyan? Si Congressman Puentebella. Hapot ko, kaninong daga yan? 'Di ba? Sa San Jose. Basado sa research, yung pinopropose nilang airport sa San Jose, ang may-ari ang Puentebella. Kung sila may-ari niyan, idodonate raw nila. Tapos pag nag-airport, yung mga nakapaligid na lupa, di tataas ang balor niyan. Sino makikinabang? Right. 'Di ba?
Hindi yan, ako para sa kuya, hindi yan intention ng papaganda ang Camarines Sur eh. Una-una, ano ba ang tourism sa San Jose? Tanong ko lang. Bakit ang mga taga-Naga, Pili, Iriga, ang layo-layo ng San Jose? Kung maganda sana yung lugar, sige, suportahan namin yan. Ang layo-layo po sa yan sa sentro ng negosyo. Sino ba ang mga nagninegosyo sa Camarines Sur? Mga taga-Naga, taga-Pili, Iriga. Kung dadali mo sa San Jose yan, di naman papalayo. Sayang lang yung airport niya. Sino makikinabang dyan? Mismo sa San Jose. Ano ba ang ekonomiya ng San Jose? Diba ho? Mahina ang ekonomiya ng San Jose. Wala negosyo, walang turismo. Doon mo lalagay yung airport. Mismo mga taga Camarines Sur, yan? Magkokontra yan. Pareho yan dun sa ginawa nilang idea na bangain ng Camsur, galit ang tao. Kukontrahin ng mga tao yan. Hindi na kami kailangan magkontra dyan. Although kami talagang kukontra dyan. Kasi una-una, pakita sana muna nila ano ba ang tourism program ng San Jose? Ano ba ang tourism program ng partido? Ang nagpapasikat sa partido, bakit Villapuerte sa Caraboan? Correct. Wala naman silang tourism program. Hindi sila handa. Anong gagawin nila? Gigibain nila yung mga bahay ng tao dun sa lupa na yun? So, malabo yan. Mga ano lang yan, wala naman masamang managinip, di ba? Pero sana pakita muna ni Gerald Peña yan, si Arnie Puentevilla, ano ba ang tourism program nila? Simple lang naman yan. Lalagay nila sa Jose, dahil taga-partido sila. Tapos taga-San Jose yan si Gerald, gusto rin niya yan. Pero, pag nandyan ang airport, wala yan. Malulugi lang gobyerno dyan, di ba? Ang sentro ng hanap buhay, dapat dyan sa Pili, kasi ang Taga-Naga malapit sa Pili. Ang Iriga pwede sa Pili. Ang Pili mismo, nabubuhay ang negosyo. Ang mga kataid na banwaan ng Rinconada, ng 2nd District, nasa Pili. Diba? Kung ganyan na rin lang ang mga pag-iisip na dadali mo sa distrito nila, mali yan. Saka wala naman napakitang programa ang Pamilya Puentevilla na mag-promote ng turismo. Kasi meron silang ginagawa nung Baybayin Festival. Ano nangyari? Bulok. Wala. Diba? Sa mga taga-partido, kung nagdadangog ka mo, ano ba ang tourism program ng San Jose, ng Tigaon, ng Pamilya Puentevilla? Wala pa. Tapos lalagay nila yan dyan. Kawawa lang yan. Kawawa lang ang Camarines Sur dyan. Hindi yan matutuloy kasi una-una kukontrahin natin yan dahil hindi sa politika, maling proposal, sala. Yes, correct. Geographically, bako siyang viable. Why spending money dyan kung igwa na po ng existing airport like Pili Airport na nangaipuan po ng pondo para digdi sa reorientation na sin improvement, Congressman Sir? Saka nakikita mo naman, kinokontra nila yung Pili Airport dahil may intention pala silang ilagay dyan. That's correct. Kung tutuusin mo, mas maganda nga ang libmanan nilagay. Pero hindi natin iniisip yan kasi may proposal na ang national government. Ang sabi ng national government, nakalagay sa medium-term plan ng NEDA, flagship project, priority project, flagship project, may pondo na. Hindi lang natutuloy dahil kinokontra na. Sino yan? Pamilya Puentevilla, Bong Galonta, dating Congressman Andaya. Yung mga kalaban namin sa politika, kinokontra yan. Kaya hindi natutuloy yan. May budget na yan, may plano na. Kawawa ang tao. Ngayon, malagay nila sa San Jose, kalukuhan naman yan. Hindi nga nila maayos ang kalsada ng Karamuan . Alam mo yun? Pinomote ang Karamuan, sayang lang, o ano nangyari? Kinontra ng dating mayor doon, si Cordial, kinontra ni Puentevilla. O ngayon, nasa ng Karamuan, di ba? Kami, tumutulong sa Karamuan, nandun ang survivor, pero hindi siya lumaki, nagdakula, Arogan, Boracay, Siargao, Cebu, dahil mga leaders, kagaya ni Puentevilla, ng dating mayor, yung mayor ngayon, walang ginawa, kundi ulangon ng mga proyekto. Hapot ko ulit, ano ba ginagawa ng Pamilya Puentevilla ni Gerald Manunungod sa San Jose at partido na turismo? Meron bang magandang tourism project sa San Jose? Ikaw ba, Frank, pupunta ka ba sa San Jose? Ano ba ang maganda doon? Sige nga. Maganda ang bayan ng San Jose, pero ano bang bakit pupunta ng turismo? Sige nga. Wala akong bayo ako ba isip na pwede pero kasi pinagmamalaking Bagaboro Boulevard dyan na Kaya ako ginigilugod naman ng na bayan. nag-propose ng Boulevard na yun nung panahon ko yun. Inulang nila yung plano ko, tapos sila pa lang gumawa.
Ako naman nag-propose dyan. Alam ni Puente Villa, ako nagsabi sa kanya yan. Ang sabi kong proposal, Sangay hanggang San Jose. O ngayon, may boulevard ka. Ba't ka naman pupunta sa boulevard? Kung taga Maynila ka, ba't ka pupunta sa boulevard? Dapat, meron tourism project na maganda, di ba? Mhm. May daang mahiwas ang dagat ng San Jose. Tama ba hindi? Mhm. That's correct, O ano Congressman. naman, 3 years na si Gerald na mayor. Or more, ano ba yan? Ilan years na bang mayor yan? Wala man na siya nagagawa eh. Hindi nga, ang dumi-dumi nga ng beach ng San Jose, hindi nga niya malinis eh. 'Di ba? Dapat kung mayor ka, may dagat ka, pandahin mo. 'Di ba? Tanong ko, bakit ang mga taga-Naga hindi nagpupunta ng San Jose? Nagpupunta sila sa Pasacao. 'Di ba Tama. sabi summer capital ng Kamsur, Pasacao. Oo. Bakit hindi nila gawin sa San Jose yan? 'Di ba? Kasi mismo yung resort owner ay magpatayo dahil hindi naman tinutulungan ng mayor dyan. Mhm. Okay. So, malinaw po yan. Mhm. Alright, may sarong message like di bago ko po ipasa sa ibang sister station sa tanakakarabit na po palan. Sa ibang katugin stasyon sa interong probinsya kan Camarines Sur na po kita nadadangog. Sabi ni Tonet Jimena, palengke po sa Lagunoy, mayo pagaray gov. Dapat po matabangan naman ang Lagunoy na magkaigwa ng improvement like construction po kan public market. Yung managandaan Lagunoy sa rin sa problemadong Banuan, Congressman, sir. Well, panalunan niyo po si Congressman Marco, panalunan niyo yan si Mayor Bebot. Tulungan niyo po ang aming pamilya, babalik ang governor. Yan ang una namin gagawin project. Kung nandyan ang pilapil, una-una, paano ka maglalagay ng project dyan? Alam mo pa lahat ng project ng Villapuerte sa partido, papatayo ka ng covered court, hindi bibigyan ng building permit ng mayor. Saan ka nakita yan? Inuulang nila. Sa nagdadangog po, tayuan namin ng market niya next year. Uulangin yan ng mayor, pilapil, kaya patalsikin na po natin yan. Ang tagal-tagal na ng pilapil, hindi man lang nakagawa ng market. Ang nag-aasenso lang, pamilya nila, ang mga taga-Lagunoy po, naghihirap. Sabi mo, ilang dekada na ang pilapil dyan? Ilang dekada na? Mahigit 2 dekada na. Ano ba nangyari? Market? Wala, di ba ho? Ang nagpagawa nga ng covered court dyan sa Lagunoy, Villapuerte po eh. Binagbubura nila yung pangalan ko eh. Ako baga nagpagawa po dyan, Villapuerte po, hindi naman pilapil. Gusto ko, mapadangat ko ba ang mga taga Lagunoy, mababait, magagaling. Kaya lang, ang mayor dyan, abusado. Wala namang nagagawa na matino. Saka nakakita public market, yan ang dapat inuuna dahil hanap buhay ng tao yan. Sa nakikinig po, wala pang 2 taon, pagawan po natin yan sa Lagunoy. Tulungan nyo si Congressman Marco Gumabaw, makabalik po akong governor sa tulong nyo. 3 years lang ang mayor. May plano kami dyan, hospital, college, market. 3 years lang po ang hinihingi namin sa mga taga-Lagunoy. Ilang dekada na po ang pilapil dyan? Mahigit 20 years na. Hindi nakatayo ng market. Wala nga malinaw na dump site. Di ba ho? Kita nyo na ang ganda-ganda ng Lagunoy. Walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang turismo, walang environmental program. Alam mo yun, kawawa po. So ako, sa akin 3 taon lang. Hindi lang sa Lagunoy, sa bilog ng partido, 3 years lang. For Baranindo, si Congressman Marco Gumaba ako nakikiusap. Kasi kung hindi na naman yan manalo si Marco, sayang na naman ng 3 years, kawawa po ang partido. Alright. Bago po kayo pabaghapon, pagpapasa digdi, ipasa ko muna ang linya sa ibang sister station. Inutong ko po sa Rinconada area sa DWEB-FM, Papa Benny. Good morning, Papa Benny. Good morning, Frank. Good morning, Congressman Elway. On air po tayo sa DWEB Kamsur, ang radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Magandang umaga po, Congressman Elway. Magandang umaga sa gabos na mga payaba natin dyan sa Rinconada, Papa Benny, maganda Marina Aldao, at sa iba't ibang stasyon po na naka-hook up. Marina Aldao po sa Indogabos. Okay. Congressman, sa January 21, magdi-deliver po ng State of the City Address si Mayor Rex Oliva ng Arriba Administration. At sa huli kong pagkikipag-uli sa iya, naunabita niya po na ngunya na taon 2025, mga big-time projects ang mangyayari po sa siyudad ng Iriga. Araw po kan pangaturugan kan mga taga sa Iriga, mga taga Rinconada, na City Hospital at City College. Ano po?
Ano po ba ang pwede nating maitulong, Congressman, para mapabilis po na talagang ma-realize na, mangyari na, maipagawa na po ang City Hospital at ang City College dito sa lungsod ng Iriga na malaking tulong po sa mga taga-Rinconada, Congressman? Ang alam ko, nag-loan na po ang Iriga City para mapatayo yan. So congratulations kay Mayor Rex, kay Vice Mayor Edsel, sa mga majority ng Sangguniang syudad members na inapprove nila yan. Alam ko, ibibidding na rin yung hospital na yan. Ang tulong ng aming pamilya dyan, Congressman Mix, ako, si Ligob Luigi, is makatulong sa operation niyan, sa equipment niyan. Hingi tayo ng pondo sa Department of Health na mapaganda po ang mga equipment niyan. Kasi ang alam ko, ang pondo na gagamitin ng syudad is only for the building. No? So tulungan po natin yan. Tulungan natin mapatakbo ng maayos yan. Bigyan natin ng makakuha ng pondo ng medical assistance for indigent program ng DOH. So at least yung pangako niya matutuloy. Then yung sa college sem po, tulungan rin natin yan na parte ng programa at priority ng aming pamilya. Isipin mo, meron ng 6 na colleges na pinapatakbo ang probinsya at nagbubukas pa ng 10 si Gob Luigi. Pag ako gobernador, dagdagan ko pa yan. Ang nakalimutan mo, alam ko may plano rin yan si Mayor Rex na humingi ng tulong sa amin ni Congressman Mix na makapatayo ng another market diyan. May site siya. So alam ko nakaplano rin yan at gagawin rin yan na papagtulungan namin ni Congressman Mix mapondohan yan. Magandang bagay yan. Yan sinasabi ko, isipin mo first term lang si Mayor Rex. May market, may college, may hospital na hindi nangyayari sa partido. So congratulations dyan kay Mayor Rex na nagtutulungan po sila ni Congressman Migs at si Gob Luigi ngayon na lahat ng pangako dyan sa Iriga ay matupad at maging progresibo ang syudad ng Iriga. Opo, at hindi lang nga yan. Dahil yung bill po ni Congressman Migs Villaferte para po magkaroon ng opisina ang LTO dito sa Naba, nakalusot na po sa third and final reading sa Senado po. Marami po ang nagpapasalamat na talagang merong dagdag na opisina ang LTO dito dahil dyan sa Iriga talaga pong napakaraming kliyente nagsisiriksikan at may problema po alin nating mga kababayan na Congressman. Congratulations kay Congressman Migs. Tumulong rin tayo dyan, nag-sponsor rin tayo dyan na magkakaroon na ng L2 sa Naba. First term lang po ni Congressman Mix nagawa niya yan. Ako, first term ko pa lang, nagkaroon na rin ng LTO dyan sa Pamplona dahil grabe rin ang pila sa Naga ng mga taga 1st and 2nd District. Lahat ng taga 1st and 2nd District dati nag-a-apply ng lisensya, rehistro sa Naga pa. Nakalimutan na ng iba. Nagtayo kami dyan sa Pamplona. Ngayon, mas malapit na sa mga taga 1st and 2nd District. Hindi na bawasan na. O kita mo, first term pa lang ni Mix, first term ko. Bakit ang congressman ng partido pang third term na, second term na pala hindi man lang makagawa ng ganyan. Kung ako yan, dapat maglagay sa iba't ibang bayan ng partido, di ba ho? So makukumpira na nila ang congressman na nagdi-deliver at aksyon sa congressman na hambog sana. Okay, isa na lang, Congressman. Ano po? Maraming bagyo duman sa atin. Sabi nga, naramdaman ng Rinconada ang matinding pagbaha. At ang kabilang kampo, mukhang hindi ko maintindihan kung anong gustong sabihin. Dahil may nagsabi po na ang pigmamaot po daninda, maray na programa pagabot sa DRRM, Arrogant Flood Control or Disaster Preparedness. Yung decisive leadership, solidarato o leadership na maaasahan na pagpanahon sa kagipitan, yaon para magtaon ng direksyon. Anong masasabi mo sa araw kanin mga patutsada tabi, Congressman Elway? Well, ang nagsasabi niyan, bulag at bingi dahil kami, maganda ang DRRM na natin, ang performance. In fact, di ba nga tayo, awardee? Yes. Nanalo tayo sa ibang bansa, second place dun sa DRRM natin na procedures. Then sa national, na-recognize rin tayo. Nakita naman yun nung bagyo, ang aksyon ng probinsya. Mismo, maski nga ni sa Naga City, tayo nag-rescue ng mga tao doon na hindi naman natin sako. Nakita mo naman ang aksyon na ang bumagsak sa atin na ulan, 900 mm. Sa Ondoy, Benny, Frank, ang bumagsak 400 lang, ang namatay 1,000. Tayo, na-minimize, walang basta less than 30
province-wide sa isang malalang baha. Mhm. Bawat buhay pinangalagahan natin. Yun, isipin mo, sa Ondoy, 400 mm, tayo 900. Ibig sabihin, maaga pa lang tayo nag-prepare. Nakita mo naman ng kasagsagan ng bagyo, 24 hours nag-rescue tayo sa Nabua, sa Baaw, Gainsa, Kamaliga. Nakita ng mga tao sino ang may preparasyon, sino may rubber boat. Nakita mo sa ibang bayan, walang rubber boat. Probinsya lang ang nag-rescue. Nung kasagsagan ng relief, kinulang tayo ng equipment dahil baha. Humingi tayo sa national government, pinadalan tayo ng rubber boat. Humingi ng hiram tayo ng chopper kay Presidente, nagpadala ng chopper. Humiram tayo ng mga malalaking barko para padalang relief, pinadala. Kung mahihina po ang leader, hindi po nakakaisip ng ganyan. Inumaut po tayo ng iba't ibang ahensya. Tanungin natin nila ang DSWD, ang iba't ibang ahensya, OCD, na prepared tayo. Kahapon nga lang, maulan na dyan Opo. Nag-declare na agad tayo ng walang pasok. Kinakansyawan tayo ng iba minsan, pero wala kaming pakialam sa kanila dahil tayo, ginagawa lang po natin ang tama. Ngayon, kung ikukumpara nila sa Naga City, ang Camarines Sur po is 1,036 barangay. Ba't ang Naga City, 27 barangay lang, hindi nga nila naikutan yan. Ang Camarines Sur, may medical van, may kitchen, kitchen on wheels. Bibigay tayo ng pagkain, alam nyo, di ba, sa Rinconada, naramdaman nila, bibigay tayong hotdog, lugaw, champurado. Ang Naga City, iba, wala niyan. Medical van, may backpacker, meron tayo ng panahon ng bagyo, nag-relief. Coordinated po yan. So, ramdam naman ang po ng tao yan. Kita naman. Ang mga nagsasabi lang yan, Benny, Frank, mga nagkakapira dyan, na kulang lang sa pansin at mga bulag at bingi lang yan. At idagdag ko pa, sa Naga, may nakuha mga nakatagong mga DSWD food packs, Congressman. Pambihira, Mukhang... Yan ang dapat pag-usapan natin kasi alam mo, may report kaming na nag-report sa akin kahapon. Noong hapon, binantayan na ng CIDG yung warehouse ng Gibo Consumer Cooperative na hinahambog ng isang Bong Rodriguez. Ang tanong namin, bakit may DSWD food pack na libo-libo sa isang warehouse sa Naga ng pribadong sektor na kooperatiba na bawal? Alam mo, ang DSWD food pack, dapat yan, pag binigayan sa LGU, within 7 days, dapat i-distribute yan. Yes. Ilang buwan na nakalipas ng bagyo, bakit hindi nabigay yan? Diba? Una yon. Pangalawa, bakit nasa pribado? At nung hinuli ng CIDG, ang nakakatuwa, inako ni Congressman Bordado na sa kanya raw yon. Kaso yan. Kasi una-una, Congressman Bordado, kung nakikinig ka, lawmaker ka, hindi ka pwedeng lawbreaker. Inako mo na sa'yo yon. At ang rason raw niya, kasi wala kaming oras magbigay. Isipin mo yun, hirap na ang mga taga-Naga City, nagugutom na nung bagyo at nakalipas ng bagyo, tapos sasabihin nila, hindi raw nila nabigay kasi wala raw silang panahon. Bakit sila humingi ng DSWD food pack? Dapat DSWD na lang ang namigay, di ba? Una yon. Saka bakit mo pinapa-warehouse sa isang pribado? Paano mamamonitor ng DSWD kung binenta mo yon? Kung binigay mo sa ibang lugar? Kung hindi pala sila nahuli, hindi lalabas yon. Sabit sila dyan, kaso yan, administrative kaso, pinakamababa, may criminal pa. Sino ang may-ari ng warehouse? Gibo Consumer Cooperative na kay Bong Rodriguez. Nakisausaw pa yung chief of staff ni Bordado, si Abang Maboto. Ito pa nakakatawa, may picture ako nakuha kahapon nung nandun ng CIDG nandun yung pick-up na Nissan ni Bong Rodriguez. Ang balita after, nandun raw sa sasakyan, hindi lumalabas. So kung may 3 oras nandun yung CIDG, nandun sa sasakyan, nakatago. Dapat nga kinatok yun. So yan, malinaw na yung kaso yan. Bong Rodriguez, anong sabi niya? Reforma, nakita mo? Hindi pa nga nagiging, wala pa nga pwesto, maski kapitan.
sini-stack ang DSW warehouse na pag-aari ng gobyerno. Alam mo, kung meron kang government vehicle, Benny Frank, iparada mo sa bahay mo, bawal yun eh. Tama ba yun? Mm. Kung bumili ka ng computer sa gobyerno, ilagay mo sa bahay mo, bawal yun. Bumili ka ng bigas, lagay mo sa bahay mo, bawal yun. Ngayon, DSWD, lalagay mo sa pribadong warehouse mo, bawal yan. Anong masasabi niyo ng sinasabing reforma pagbabago? Yan, malinaw, may kalokohan, kakasuhan. Sinong imbuelto? Gabi Bordado, explain niya yan. Bakit siya naglalagay yung allocation niya, binibigay niya sa pribadong warehouse na hindi accredited ng DSWD. Pangalawa, bakit hindi niya binigay sa panahon ng kalamidad? Ilang buwan na? January na. At alam mo, bago nahuli yan, meron na palang surveillance ang CIDG na ilang araw na pala yan, mahigit kulang-kulang isang buwan na yan, labas-pasok ang mga goods dyan na dinadala kung saan. Sino pang imbuelto? Balita raw, yung mayor legasyon ng Naga City, siguro explain rin niya. Pumupunta rin raw dun sa warehouse na yon. So, baka yung ibang stock ni mayor legasyon, dinadala doon. Explicaran niya yan. So, sino imbuelto? Legasyon ng mayor ng Naga City, Bordado, Rodriguez, at si Mabolo. San Fernando. San Fernando, dating mayor. Tapos nung doon, hindi lang DSWD back, may mga bigas pa na nakapangalan Rodriguez. Yan tanong ko, saan galing yung bigas? Tinanggal ba nila yan sa DSWD food pack? Nirepack ba nila yan? Explain po nila yan. Saka ito, hindi lang ito nangyayari dyan sa lugar na yan ng Naga City. Sa partido, isa pa yan. Sa San Jose. Sa San Jose, meron na kaming picture sa Goa, sa Tinambak. May nagsasabi doon na 6 kilos ang laman ng DSWD food pack. Binabawasan ng 3 kilos, 2 kilos, pinapangalanan ng kandidato. Sa Tinambak, meron. Sa San Jose, Goa. So lumalabas, mga mandurugas ng mga tao na to, mga loloko, isipin mo, DSWD food pack, nilalagay sa warehouse na pribado, nire-repack. Mahirap yan. Explain nila yan. Wala silang lusot dito. Yan, nakita mo, mga nagmamalinis, reforma, pagbabago. Pero nakikita mo, maraming kalokohan. Isipin mo, paano mo sila titiwalaan sa milyon-bilyon? Samantalang ang DSWD food pack, dinadivert. I-divert ang food pack. Kung diniliber ng central warehouse yan sa Naga City, dapat doon lang yan manatili sa Naga City na City Hall or warehouse ng City Hall. Saka nag-research po, ang DSWD, alam nyo ba, ang binigay sa Naga City ng kasagsagan ng bagyo? 50,000 food pack. Kay Gabi Bordado, 10,000 food pack. Isipin mo, 60,000 na food pack. Isipin mo, dapat lahat na ng residente ng Naga nabigyan na. Hindi lang 1 round, 3 rounds. Bakit? Maraming ayuda na nakarating sa Naga, di ba? Opo. Marami. Kasi iba't ibang foundation nagbigay. Senador, Bong Revilla, senador ganyan. Ang daming senador na bubisita sa Naga na migay kay ligasyon. Pero yung 27 barangay, hindi niya nabigyan. Explain nila yan. Kalokohan yan. Patay sila dyan. Ang daming nagugutom. Tapos sinasabi, ang daming awards ni Mayor Legasyon. Samantalang pag-distribute ng food pack, hindi maayos. Diba? Opo. Ano kaya masasabi ng dyan, ni Kabalang? Diba? Isipin mo, binibida. Hindi, timbog yan. Paano nila ma-explain yan? Warehouse na pagmamayari ng Gibo Consumer Cooperative na imbuelto si Bong Rodriguez. Kita mo? Di lumalabas ngayon na ang kalokohan siya, Boy Sunog, ang tawag sa kanya. Kasi yung kooperatiba ng mga pinapatayo niyan, may nag-report sa amin, ginagamit sa kalokohan. Magtatayo ng kooperatiba, maniningil sa tao, na papangakuan na may balik, wala naman. May warehouse sa Naga City, kinuha para taguan ng DSWD food pack, wala namang hanap buhay. Ano bang hanap buhay ng taong yan? Diba? So sa akin, ano yan, kaso yan. Wala silang lusot dyan.
Opo, dahil malinaw sa Republic Act 10121, accepting, possessing, using, or disposing relief goods, equipment, other aid commodities not intended for nor consigned to him or her. So hindi naman yata nakakonsign sa Gibo Corporation, Congressman. Di po ba? May sulat raw si Meron po. nakiki-warehouse lang raw ang si si Bordado. Mhm. Mas lalong mali yun. Ito naman si Bordado, congressman, di rin nag-iisip. Inako niya. Dinidepensahan niya ang mga kasama niya. Siya makukulong niyan. Kakasuhan talaga yan. Sa nakita tumatakbo siyang vice mayor. O di tamay siya. Anong nila? Anong kasama, katandim ba nga niya si Leni Robredo? Opo. O di, saan ka nakakita na congressman, magba-vice mayor, may bahid agad. O di lumabas na yung kalokohan. Paano pa? So, diba? I mean, DSWD food pack lang, di sila pwedeng pagkatiwalaan. Dapat yan, pagkakuha nila, ibigay nila yan sa tao, hindi yan sa kanila. Nagugutom ang tao, tapos sasabihin nila, hindi raw nila na dahil busy sila, walang panahon. Ay, kalokohan yan. Okay. So, sabi nga ni Kian, ngunyan po nalalantad na ang tunay na kulor kan mga taong ini na organikan na sabi, DSWD food packs pa sana, dahil kaya, dahil pwedeng pagtiwalaan, ano pa daw kung makakuanin pwesto sa satuyang gobyerno. Congressman, thank you very much po. Ako ito masasabi ko yan si Bordado sa mga taga-Naga. Mag-isip-isip kayo sa mga taga-Naga. Na Vice Mayor, congressman siya, 9 years. Hindi niya man lang alam. Alam mo sabi, hindi kasi namin alam na bawal pala yun. Loko ka, alamin mo. 'Di ba? Napi-privilege speech ka, nagpapahambog ka sa Kongreso, tapos sasabihin mo, hindi mo alam. Kalokohan yan. Malinaw yan. Public office sa public trust. Pag pera ng gobyerno, gamit ng gobyerno, manatili sa gobyerno yan, hindi sa pribado. Ano yan? Kung ganyan pala, sipin mo, hindi kasi puno na po yung warehouse, in-stock ko muna sa bahay ko. Bawal yun. Di ba ho? In-stock muna dun sa warehouse ng Gibo Foundation. Bawal yun. Saka ito lang masasabi ko, nagpaalam ba sila sa DSWD? Hindi. Yes. Alam ng DSWD? Hindi. So, ano ibig sabihin? Kung ibenta nila yon, kung ibigay nila sa ibang tao yon, paano malalaman? Diba? Saka magkakalabasan ngayon, dahil 50 mil ang binigay kay Legasyon, 10 mil ang binigay kay Bordado, 60,000. Sisain kaya natin yung 60,000 na yan kung kanino napunta yan. Kasi alam mo, ang masama, baka ni-report nila yan sa DSWD na fully liquidated na sila. Yes. Tapos dinivert. Kaso yan. Mhm. Ngayon, tignan natin. Sisain natin yan. Tignan nga natin, 60,000 yung binigay sa inyo, kanino napunta yan. Ngayon, pag sinabi nyo napunta na yan, di peke yung liquidation nyo. Okay. Ang nahuli doon, kulang-kulang 2,000, pero marami ng ebidensya, bago pa na caught in the act ng CIDG yan, marami nang nalabas dyan. Imbuelto rin yung si Mabolo dyan. Mabolo, Rodriguez, Legasyon, Bordado. Yan ang mga imbuelto dyan. Balita ko, mga empleyado raw doon, mga taga-partido pa. Nako, lalabas yan. Pero ang sabi daw ni Kabalan, Congressman, mga trolls daw pong nagpalabas, mga trolls. Paano malalaman na trolls yan? CIDG, ang CIDG pala, troll. Ang DSWD, saka suggestion ko po sa inyo, interview nyo ang DSWD. Interview nyo ang CIDG. Di ba? Interview nyo yung CIDG, interview nyo yung DSWD, interview nyo yung provincial na director ng DSWD, yung regional director ng DSWD, kung anong tunay nangyari. Dahil ako nalaman ko lang yan kahapon nung pumutok na sa balita. Sabi ko nga yung Bond Rodriguez nakatago doon sa pickup na Nissan na puti. 2 oras nakatago doon, di lumalabas. Hambog talaga. Ang yabang ko mag-post-post. Tapos nung natimbog, tago-tago doon. Dapat yung kinatok. Okay. Kong, thank you very much po. Kakamping Fran, thank you. Back to you. Yes, thank you, Benny. Congressman, ilipat ko lang po sa BBS FM. Makakibada niya ito naman si
Benji Rivera. Benji, good morning. Oy, thank you, Kakiko. Good morning po, Congressman El Rey. Kanina pa ho kami naka-monitor mula ho dito sa Bicol Broadcasting System. Nakikinig po ang 1st, 2nd, 3rd District po, Kong El Rey. Good morning po. Good morning ka, Benji, at sa lahat nakikinig sa 1st, 2nd, 3rd, lalo na sa mga 3rd District na alam ko, alam nakaantabay sila dyan sa nangyari dyan sa ni-raid ng CIDG ng Gibo, warehouse ng may DSWD. Kasi lalo na sa mga taga-Naga, Benji, nakikinig. Nakakita kasagsagan ng bagyo, pagkatapos ng bagyo, dumaan ng Pasko, dumaan ng New Year, imbis na binigay yung mga DSWD na yan, tinago sa warehouse. Isipin mo. Congressman, alam niyo ho, kahapon galing ako doon sa nasabing warehouse po, Congressman. Ang warehouse po is pag-aari ng Partido Rice Mill. Partido. Supporter ng mga 20 billion. Yun. Isa yun sa nalaman natin. At ito palang Gibo Foundation, itong Gibo cooperative na to, Congressman. Ang chairman pala dito is si Abang Mabulo. Kapatid ni Mayor Fermin Mabulo. Yan ang mga nakuha natin kahapon. At ito, Congressman El Rey, warehouse, ay akala mo hindi bodega, akala mo yung bagang mga abandonadong lugar na medyo talagang hindi mo iisipin na bodega. Bakit doon nila itinatago yung mga bigas na para talaga ang intention po nila, Congressman El Rey, is hindi malaman ng tao? And yun pong nakita ng CIDG, para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, meron pong mga kahon-kahon ng DSWD Family Food Box at meron na hong mga sako-sako, mga bigas na parang inalis po doon sa Family Food Box na nilagay po nila doon para ipamigay sa mga ibang lalagyan po, Congressman El Rey. Totoo yan. Hindi talaga mawawala sa isip na una-una, sikreto na lang nilagay doon. Wala naman nakalagay na sign doon. Pero pa na wala, tago. Walang nakakaalam, maski sa mga taga-Naga. Di nga natin alam kung dama yan, kung nag-issue ng mayor's permit yan sa warehouse na yan. Si Legasyon. Una-una, bawal maglagay ng DSWD food pack sa isang pribadong Bodega, warehouse. Opo. Government yan government yan. Bawal yan. Saka kung meron kang DSWD food pack, kailangan ibigay yan within 7 days. Ang balita ko, December pa raw nakuha yan ni Bordado at hindi rin natin alam. Baka nag-divert rin yan si Mayor Legasyon dyan. Dahil inabutan po ng CIDG dyan, paubos na Pero marami nagsasabi na dati punong-puno yan. So, at ilang truck na nakalabas dyan at marami ebidensya na naglalabas sila. So, bawal yan. Damay si Abang Mabolo dyan, bawal si Bordado dyan, si Legasyon daw, labas-pasok rin dyan. Dapat imbestigahan yan. Kung totoo yan, and mas lalo yung si Bong Rodriguez na yan na hambog na kala mo makadaldal sa Facebook, wala namang pumapansin. O ngayon, dali ka ngayon. Hindi pa sikat, hindi pa siya sikat, ano na siya, kumbaga, kontrabida na ang dating niya. Kaso yan. Wala silang lusot dyan. Ang nag-grade niyan, DSWD at CIDG, hindi yan politika, tunay yan. Madami sila dyan. Ang totoo, Congressman, nahirapan yung ibang mga taga-media na hanapin po yung location kasi akala mo talaga ang tataas ng mga yung wala, may mga nakaabandonadong mga sirang sasakyan. Yung parang sa pelikulang mga ginagawa na talagang akala mo walang opisina sa loob po, Congressman El Rey. Pati si Partido Rice Mill yan, dapat kasuhan yan kasi una-una, aiding and abetting yan ng activity. At alam ko may link yan sa partido. Kasi may mga ibang empleyado dyan, partido. Yung mga alalay ni Bong Rodriguez, mga taga-partido raw. Alam natin kung sino yung mga mandurugas dyan sa partido na ang tagal-tagal na dyan, puro kalokohan. Lumalabas yung mga grupo nila, talagang wala na silang masasabi. Hambog-hambog sila sa pagbabago. Pagbabago pa lang gusto nila. Ang pagbabago pa lang gusto nila, yung pera ng gobyerno at pang-aari ng gobyerno, dadali nila sa sarili nila. Yan ang dapat linawin nila. Saka nakakita, DSWD food pack, kahon-kahon dinadivert. Ano pa kaya kung pera ng bayan yan? Gamit ng bayan. Saka wala ba silang konsensya? Gutom na gutom ang mga tao, ini-stack nila yan dyan. Saka una-una, isipin mo kung hindi nalaman yan, Benji, Frank at Benny,
Kung hindi nahuli yan, uubusin nila yan, uulit-ulitin nila yan. Correct. Di ba? I mean, nakalusot na nga sila eh. Mhm. Nahuli sila, konti na lang. Kulang-kulang 2,000 na lang yata ang nahuli yan. Opo. Ano pa kaya yung kung di nahuli yan? Ano yung gagawin nila yan eh? Mayat maya. Halata talaga dinadivert kasi kung gustong ibigay ni Bordado yan, dapat pinamigay niya na yan. Matagal na. Oo. At nagpunta pa raw doon yung si Abang, nagpunta pa raw yung Glenda Nandun totoo. ni Bordado. Ha? Mhm. Ang lalakas ng loob pumunta pa doon. Amin yan. O di mabuti, kaso yan. Aha. Ito lang sabi ko kay Congressman Bordado, inako ng staff mo, inako ni Abang Mabulo, inako mo, sagutin mo. Bakit mo nilagay yan dyan, hindi mo binigay? Una. Pangalawa, bawal po mag-stock ng government relief sa isang pribado at hindi accredited ng DSWD. So kaso yan, mali na yan. Hindi na pala Wala lusot. hindi na sila Wala ngayon lusot. hindi na ngayon sila reforma, rimati na sila ngayon. Kung sino magkakaso sa kanila? Pag ganyan. Dapat DSWD magkaso sa kanila. Dapat yan kasuhan ng DSWD. Dapat intervene yung DSWD. Pero pwede rin kahit sinong pribadong tao magkaso. Oo, kasi Dapat kasuhan yan, kasuhan sila. Kasi kung hindi yan kasuhan, uulitin nila yan. Pero malinaw yan, may kaso yan. Hindi ito politika. Kahit na politiko ang magkaso sa kanila, opo. sagutin nila yan. At wala silang lusot talaga dyan. Mga panusot na, isipin mo, Benji, pa, pwede pala na, puno na kasi yung warehouse kaya nilagay ko muna sa bahay ko. Ulol ka ba? Bawal yun. Bawal yun. Galit na galit. Sa totoo lang, Congressman, galit na galit ang mga taga-Naga, lalong-lalo na yung hindi nakatanggap ng relief goods. Nang malaman po na nakatiwangwang, nakatago yung mga relief goods dyan sa isang bakanting bodega, dyan po sa Concepcion Grande po. Galit na galit talaga yung mga taga-Naga. Kagabi pa, Congressman. Benji, ang gusto ko masabi sa mga taga-Naga, ang buong Naga, 52,000 ang household. Lahat, 52,000. Aha. Ang nabigay kay legasyon ng DSWD, 50,000. Ang nabigay kay Bordado, 10,000. So, sobra-sobra na dapat nabigyan lahat. Lahat. Ikaw ba, Benji, kung taga-Naga ka, nabigyan ka ba? So, ang punto ko, kung binigyan nilang lahat, dapat lahat. Pero hindi pa kasama dyan ng mga donasyon ng iba. So kung tutuusin mo, 3-4 na beses dapat nabigyan lahat ang mga taga-Naga. Totoo. Saan ka nakita 50,000 ng Naga, ang Camarines Sur, 500,000 ang household. 50 mil lang nabigay sa Naga, mas malaki pa yata sa nabigay sa amin sa probinsya. Pero sa probinsya naka 2-3 rounds na yung ibang lugar na nabalay, Kamalikan, Gainsa. Aha. Ang Naga, 27 barangay. Kung ako mga taga-Naga at iboto ko pa yan si Bordado, may problema sila. May problema. Kung si Legasyon, iboto nila, wala yan. Ang daming award, hindi ma-explain yung relief, hindi ma-explain ang basura. Kalukuhan, kawawa mga taga-Naga. Pwede rin makasuhan dito ang Partido Rice Bill po, Congressman? Kaso yan. Kaso Opo. dapat yan kung naglagay ka ba ng illegal sa loob ng warehouse, ng droga, ng illegal, ng DSWD, dapat kasuhan yan. Nako. So, yun po pala. So, yan lang po ang update namin dyan, Congressman El Rey. Talagang... Kasuhan yan kung di yan kasuhan, ako na magpapail ng kaso dyan. Hindi ito politika kasi dapat tamain yung mga yan Hambog yung kumakasalita. Opo. O ngayon, pag ako nagkaso sa kanila, sasabihin nila politika, hindi. Dahil gusto namin tamain at gusto namin yung mga kahambugan nila simbagoninda. 'Di ba? Kung kami gumawa ng kasalanan, kasuhan nyo kami. 'Di ba? Opo. Kaya naming harapin kahit na anong kaso dahil wala kaming ginagawang mali. Ngayon, huli sila. Caught in the act. Yan, sagutin nila. Panahon ng eleksyon, patay sila. Yun. Opo. At dapat, imbestigahan talaga yan dahil hindi lang yan nangyari nung araw na yon. Ilang araw, ilang linggo na nangyayari po yan.
So hindi totoo yung mga sinasabi nila ngayong umaga na nag-i-schedule pa sila para bigyan po ng relief goods yung mga kababayan natin ngayon dito sa Naga City. Nag-i-schedule pa daw sila. Inabot lang daw po ng Christmas vacation po, Congressman. Iyon na nga eh, kay kalukuhan sila sa mga nakikinig. Saan ka nakakita? Gutom ang tao ng Pasko, Oh. gutom ang tao ng New Year, gutom ang tao ng panahon ng bagyo. Sasabihin nila, busy kami, nag-schedule. Kalokohan kayo. Una-una, nung binigay sa inyo yan ng December, dapat hindi nyo na pinalipas na 1 linggo, pinamigay na nila yan. Hindi sa kanila yan, para sa tao yan. Hindi sa kanila yan, DSWD may-ari niyan. Wala silang karapatan magsabi, busy sila. Habang nagbabakasyon sila, nagpapasarap sila ng buhay. Correct. Sasabihin niya ang mga tao gutom, kalokohan. So, sa lahat ng mga nakikinig, kung iboto pa nyo yung mga taong yan, kayo na may kasalanan. Saka nakakita, busy sila. Una-una yan si Bordado nung kasagsagan ng bagyo, wala naman yan, nasa Maynila yan eh. Aha. Wala naman yan si Bordado eh. Kami, tinira kami, nasa Siargao kami, pero kami nandyan sa Kamsur. Simantalang si Bordado, dumating yan, 4 na araw nakalipas ang bagyo. Wala siya ng kasagsagan, nasa Manila siya. Sumabay lang siya sa eroplano ni Secretary Gatchalian nung Biyernes na. Alam ko, bagyo, Lunes, Martes. Ang bagyo, Lunes, Martes, Miyerkules, yan si Bordado, Biyernes, Sabado yata bumalik yan. Opo. So nung bagyo, kasagsagan ng bagyo, pagkatapos ng bagyo, wala si Bordado. Hindi man lang siyang sinita. Ngayon na yung DSWD food pack nasa kanya daw, sasabihin niya, busy siya. Ay, naku, Bordado, hindi na pwede yung mga style niya na ganyan. Kalokohan yan, busy raw siya, nagbabakasyon. Kung yan si Bordado ay patawarin ng mga taga-Naga, may problema ang mga supporter niya. May problema. Kasi okay lang pala magbakasyon ng isang tao habang naghihirap sila. Tsaka okay lang pala itago talaga yung mga relief goods na hindi pa ipinabigay doon sa mga kababayan natin, ano? Talaga. Kong, maiba ko, congrats muna sa inyo po, Congressman, ni Congressman Luigi, Congressman Migs, doon po sa lumabas na resulta sa Pulse Asia po, Congressman. Congrats po, ha? Well, una-una, salamat talaga dun sa mga nag-support. Una-una kasi ganito yan. No? For Okay. example, ako, ang lumabas sa akin, 80% kung nagka-eleksyon ng December. Ang kalaban ko, wala pang 8% lang. So, malaking bagay po. Salamat. Inspirasyon ito para lalo pa kami magsipag. Lalo mag-deliver ng mga ayuda, programa, asistensya. Pat maski dun sa kay Gob Luigi, 85-86%, ang kalaban 6%. Kahit na anong panira sa aming pamilya, ngayon, panahon ng bagyo, ramdam naman ng tao, di ba ho? Ang aming ginawa ng bagyo, bago magbagyo, pagkatapos ng bagyo ngayon. kung titignan nga nyo po, ang Facebook ko ngayon, halos araw-araw nagpo-post ako ng mga proyekto, kung napapansin po nyo. O ang tanong ko, ano naman ang simbag ng kalaban? Sinasabi wala raw kaming ginagawa. Ang nagasabi lang po niyan, mga bulag at bingi at mga kontra sa amin na hindi na namin pinapansin. Pero ngayon na pinapakita namin yung mga nagagawa namin, o tameme sila. Kagaya niya, isang komentarista dyan, ang pangalan si Kabalang, bakit hindi niya ibalita itong mga nagagawa namin? Bakit hindi niya ibalita yung nahuli dyan sa result ng survey? Tapos ito talaga, kakasuhan talaga po namin yan si Osabal na yan. Saka yung Bantay Nakaw Coalition na alam na namin kung sino nagpapatakbo. Alam na namin. At lalapas yan, supporter ng mga kalaban namin. Anyway, kilala na po namin, na-identify na. No? Inaayos lang yung kaso. Kasi saan ka nakakita? Ang Pulse Asia po, Benji, Frank at Benny, isang reputableng organisasyon. Nirespeto sa buong Pilipinas, sa ibang bansa. Saka nakakita ito si Kabalang, sasabihin niya, peke raw yung survey. Saka nakakita niya, may pruebas na tunay yun. May humingi na kami ng certification na tunay yun. Sasabihin niya na peke, kaso yan. Kaso po yan, malinaw yan at mananalo po kami dyan. Mananalo po kami dyan. So, kung abutin niya ng matagal na panahon, wala kaming problema. Kung titignan nga nyo, yung kinasuhan ni Governor Migs ang NX. Opo. Ewan ko kung nabalitaan nyo na po yun. Yes, Congressman. Naibalita namin. Sabi ng NX, saka ng komentarista ng NX, na nung panahon ni Governor Migs, palagi raw late ang sweldo. Una-una, ang sinira niya yung Kapitolyo. Kasi
Hindi mo pwedeng sasabihin late ang sweldo na on time, minsan maaga pa. Opo. So, kinasuhan ni Congressman dating Governor Migs. O, pagkatapos ng walang taon, ngayon nanalo na po sa kaso at sigurado hindi lang kulong ang mga imbuelto diyan, ay magbabayad pa sila ng fine. At hindi kami hindo hanggang ilaban yan. Kung umabot na Supreme Court yan, okay lang. Pero at least may hustisya kami. Yung ginawa ni Cabalang na sinabi niya unang-una na pures ang province ng Camarines sa Bicol, na hindi naman. Oho. Kakasuhan po namin yan. Pangalawa, sasabihin niya na fake raw yung Pulse Asia Survey, kakasuhan namin yan. So kami, dinadaan namin sa proseso. No? Kung umabot yan ng ilang buwan, ilang taon, okay lang. Basta gusto namin tamaan. Pero yung resulta ng survey na sinabi mo, maski kay Congressman Mix, 95% ang kalaban, napakababa. Opo. Sa history ng politika po, ito na po ang pinakamataas na mga resulta ng survey. At kaya kami lalo nagsisipag talaga. Yes. Inspirado kami na lalo pa magsipag, lalo pa magtulong. At gusto ko rin ibalita, Benji, Frank at Benny, kami naghahanap ng solusyon. Anong solusyon? Nung kasagsagan ng bagyo, nagkonsulta kami sa mga foreign consultants, sa DPWH, ano po ang magandang solusyon sa baha. Magde-testing na po kami, may na-budget na po na almost 1 billion sa 2nd District. Gagawa kami ng kalsada at sa gilid po may dike. Ano po yan? Diyan sa parte ng Awayan Libmanan, ang labas Kabusaw, gagawa kami ng kalsada dyan. Sa gilid ng kalsada po, lalagyan namin ng dike at water, parang kanal. Bakit? Ang gusto namin, ang tubig baha po, kagaya sa Israel, pag marami ng baha, sa gilid ng kalsada po, ay parang mayroon kang pipe na may kanal na yung tubig dinadala mo sa San Miguel Bay. So pag maging maganda po yan ma-implement, gagawin natin yan sa lahat ng iba't ibang bayan. So kami, pag may problema sa baha, ay iniisipan talaga natin ng solusyon. At kami naghanap ng solusyon at pondo. Hindi naman lahat ng gusto namin mangyari ay hindi na popondoan, but at least kami nagsisipag. Yung problema dyan sa Andaya Highway, inaaraw-araw na po namin ng national government na pondohan na po ang pag-repair niyan. Dahil una-una mali talaga ang disenyo niyan. Nakita mo kasagsagan ng Pasko, New Year, ang traffic. Opo. Yung iba dyan sinisisi kami, una-una, kanino ba nakapangalan yan, di ba ho? Kung Villa Puerte yan, sisihin nyo kami. Andaya Highway po yan mawalang galang na lang. Ang pinangalan yan, Andaya Highway. Ang dati po Quirino Highway yan. Pinangalan sa Andaya Highway. Ang tanong ko, yung Andaya Highway, naging chairman ng appropriation 2 beses, naging secretary ng budget, di dapat, di ba, tinama na nila yun, na nasa poder, na hawak nila ang pwesto, na pagandahin yan. Mali nga ang disenyo Ngayon, anong kailangan doon? Viaduct. Ako po, gusto ko na rin i-announce, hindi ko pa na-announce nga sa ito, pero i-announce ko na rin. Itong 2025, 2 magandang proyekto ang ipapalabas namin sa distrito ko. Una-una, gagawa kami ng viaduct sa Baraka Bridge, Milaor, San Fernando, na palaging binabaha. So, gagawa na kami ng viaduct dyan. Una, na wala pang ganyan nangyayari sa buong Bicol, Camarines Sur. Pangalawa, gagawa kami ng road dike na may kalsada at may kanal. Yung sinabi ko, Awayan Kabusaw. So, kami, hindi lang nagpo-propose, gagawin namin. Naghahanap na rin kami ng mga lupa sa iba't ibang bayan na bahain. Nagagawa natin ng water impounding facility. Ano sabihin yan, Benji, Frank at Benny? Naghahanap tayo ng mga lugar, 10-20 hectares. Gagawa tayo ng malaking swimming pool na lahat ng tubig, ulan, tubig baha, doon na papapuntahin natin, dadivert natin doon. At pag napuno yun, gagawin nating irigasyon at tubig inumin. Diba ho? So yan ang mga magagandang balita na mangyayari at gagawin natin sa 2025, itong taon na to. Hindi lang pinaplano, yung iba gagawin. So habang iba po ay nakapokus sa mga pag-divert ng DSWD, kami gumagawa ng mga positibo at magagandang proyekto. Samantala yung iba naabala sila sa pag-repack nila ng mga bigas. Yung naman hong grupo ninyo, Congressman, nagtatrabaho. Congressman, isa na question na lang ho. Last question. Nabasa ho namin itong don't delay repairs on Andaya Highway, yung puso ninyo. At ito hong Congressman, mga project ko dito sa Bicol Region, ano yung monitor nyo po? Kasi may balita ho, nabawasan ho ng pondo ang DPWH. Makaka-apekto ba yan dito sa atin sa Kamsur ho, Congressman?
Hindi ko pa kasi alam kung ano nabawasan eh. Nalungkot lang ako nung nabawasan yung Bicol at sabi ko baka madamay tayo. Kasi una-una, wag nilang bawasan ng Kamsur, Bicol. Correct. Lalong-lalo na, tinamaan pa lang tayo ng magkakasunod na bagyo ng Christine Pipito at iba pa. No? So, nakakalungkot na nabawasan. Pero ang importante, kami nagsisipag. Kahit na kung mabawasan man yan, naghihingi kami ng dagdag pondo. Ngayon, ang pinapollow up namin, yung Quick Response Fund, yung mga tulay na nasira, kalsada, yung mga sabalata na nasira, pinapollow up namin ni Congressman Mix, ako, Bicol Saro, maski nga ni si Congressman Hori. Sa sulat namin, 4 kami na congressman, nagpa-follow up sa mga na-damage sa 1st, 2nd, 4th at 5th district. Maski nga ni sa 3rd, pina-follow up namin mapondohan yung tulay dyan sa Tinambak, Calabanga na tulay, di ba ho? Trabaho po yan ni Tinambak, Calabanga. Sino ba? Congressman ng Tinambak, Calabanga. Calabanga, si Bordado. Tinambak, si Puentebella. Kami nagpa-follow up dyan. Pina-follow up namin. Ngayon, pag mapondohan yan, maghahambog sila. Sila nag-follow up. Samantalang malinaw po, nung dumating po si President Bongbong, 2 beses binigay namin, sir. Sana ma-repair po itong Tinambak, Calabanga, yung kalsada dyan sa Waras, kalsada dito, Balatan. Sinama na namin yung buong Kamsur. Malinaw on record yan. Ngayon, ang kinukulit na namin sa national, yung Andaya Highway. Hindi nila pwedeng sisihin kami o si Hori dyan dahil yung mahigit 3 dekadang mali, hindi naman pwedeng matama ng 3 taon, di ba ho? Ngayon, ano ba solusyon namin? Yung Pasakaw Balatan, Benny Frank, ginagawa na. Gusto namin yung Pasakaw, idugtong na yan sa Ragay at idugtong na yan sa Del Gallego para maging alternative route ng Andaya Highway. Pero abutin pa yan ng 3 to 5 years. Pero at least, nag-iisip kami ng plano. Nag-iisip kami ng kalsada ngayon, Del Gallego, ang labas na si Pocot. Hindi namin ina-announce na palagi yan. Ngayon, kung siguro ngayon lang yun narinig yan. Pero nagpaplano na po kami kasi ang katotohanan mali talaga ang disenyo ng Andaya Highway. At kahit na anong gawin mo dyan ngayon, kailangan baguhin ang disenyo, baguhin ang rota. Hindi mo naman pwedeng gibain yan, wala naman dadaanan. At ang dumadaan sa Andaya Highway, ay hindi lang mga taga Bicol, pupuntang Bisaya, Mindanao, apektado dyan. Ang tanong ulit, wag nilang isisisi po sa ibang tao ang isang highway na nakapangalan sa isang tao. Di ba? Ngayon yung taong yang wala na, ginagawa namin ng paraan, di ba ho? Maski nakapangalan sa kanila yan, nakita nyo naman, don't delay infrastructure sa Andaya Highway. Ako na ang nakikipaglaban. Si Congressman Mig, si Congressman Hori, Bicol Soro Party, si Gov Luigi. Kami na nakikipaglaban para mapaganda yung highway na yan. Kahit na hindi nakapangalan sa amin yan, dahil para sa tao yan. Pero non-stop po ang follow-up po natin, mapondohan ang repair niyan. Kinausap ko na po ang DE ng 1st District. Isusunod namin ng Regional Director na imi-meeting sila at tatanungin, ano ba talaga ang problema dyan? Magkat ba talaga ang kailangan? Ipaabot sa mga national officials. At kung titignan nyo, si Yusek Cesar Chavez ng PCO, siya mismo makakatistigo na ako tumawag sa kanya, tumawag kay Secretary Bonoan habang nagmi-meeting sila ni Presidente tungkol sa budget. Ako mismo. Kaya yung iba dyan, kagaya ni Kabalan, sinasabi wala raw kaming ginagawa. Talagang, siya, utak-unggoy lang ang mga nagsasabi niyan. Kasi talaga kami, 24 hours, iniisip namin ang kapakanan ng buong Camarines Sur kahit na ang responsable dyan, ibang tao. Ako mismo tumawag kay Secretary Bonoan, kinausap ko siya. Nag-text ako kay Secretary Chavez, nag-text ako sa iba't ibang tao, kay Executive Secretary Bersamin. Okay. Sabi ko, paayos yan nung panahon ng At binilisan naman ng regional office ng DPWH ng district ang repairs. Opo. Pero perwisyo talaga hanggang ngayon, perwisyo pa rin talaga. Okay. Congressman, thank you very much po. Congrats ulit. Balik ko kay Kakiko. Kakiko, thank you. Salamat ka, Benji. Saro na lang, Congressman, palaba na po ang interview. Pero agad ang takalan po ng reaction. Nabasa ko ni social media. Ito pong tinutuyaw na part na tinampo dyan sa Libmanan, Camarines Sur na lubak-lubak po kadakol da ang proyekto ni Congressman Elbray, pero itong part na ito kan tinampo dyan sa Libmanan, I think Bicol, di ko lang sigurado po. Na kung di ko napapasala, kadakol lang po nag-comment kasi nag-react. Any reaction tabi, Congressman, sir? Wala problema, lahat sitahin nila. Basta kami,
Ginagawa namin ng tama. Bakit ba na-damage yan? Di ba grabing baha dyan at sa bagyo? Hindi na namin kasalanan yan. Ang pag-usapan natin ay nag-aksyon na agad ang DPWH na maayos yung sheet pile, maayos yan. At pina-follow up na natin ang maintenance work niyan. Ako, congressman lang po ako, taga-follow up, taga-tulak. Hindi kami nagkukulang dyan. Umaga, tanghali, gabi, tawag dito, tawag dyan. At the end of the day, kailangan mapondohan yan. Pero hindi kami atras kahit anong hamon. Magbati ko sila, wala namang problema. Basta kami, may ginagawa kami. Nung na-wash out po yan, nagkaroon ng road slips, tinawagan na agad natin ng district engineer, tinawagan ko si Secretary Bono, na i-repair yan. At nire-repair naman nila. Ngayon, kung ang damage yan, ang cause ay baha, hindi naman kami may kasalanan dyan. Ngayon, kung kami walang ginagawa, di sisihin nyo kami. Pero alam namin, kahit tanungin nyo ang DPWH, kami ay may ginagawa. At nakita naman yung action ng repair, di ba ho? Opo, Ni-repair yun ngang- agad. Opo, reading between the lines doon nga po sa comment, doon sa post, kadakol na proyekto si Congressman El Rey. Meaning to say, from that statement itself, aram niya, recognize niya na kadakol po kamong proyekto, tabi Congressman, sir. Hindi, okay lang naman. Ang problema kasi, dahil marami kami nagawa, ang expectation ng tao, mas maraki. Yun na nga ang okay lang yan. Kasi pag marami kami nagawa, gusto nila mas marami. Okay lang. Pero importante kasi, hindi naman namin kasalanan na nagkaroon ng bagyo. Hindi naman namin Yes, sir. kasalanan na nagkaroon ng damage, di ba? Hindi naman namin kasalanan po na mabagal ang DPWH minsan. Pero kung kami walang ginagawa, sisihin nyo kami, ang problema. Pero marami kaming ginagawa, hindi kami nagpapabaya, nagpa-follow up kami, nagtutulak kami, sumulat na kami sa mga opisyalis ng gobyerno. Kung gusto nila, ipapost ko sa Facebook yung mga napakaraming sulat namin, but siguro hindi na namin kailangan gawin yon. Pero kung gusto nila, hindi ipapost namin, di ba? Marami kaming ginagawa, marami kaming kinukulit para maayos yan. But ulit, kung na-damage man yan, hindi namin kasalanan yun, di ba? Dahil bagyo yun. Ngayon, kung wala kaming ginawa nung na-damage, yan sisihin nyo kami. Di ba ho? Pero may ginawa kami. Nakita nyo naman ang action ng DPWH, ni-repair agad. Yung traffic, minanduhan namin ng PNP, traffic nyo yan. Nung panahon ng kasagsagan sa Andaya Highway, nagpalugaw kami, nagdagdag kami ng CR. Kasi isipin mo, ano ba ang apektado na bayan? Lupi at Ragay. Anong ginagawa ng mayor doon? Bakit hindi nila sisihin yung mayor ng Lupi at Ragay? Isipin mo, ang dami ng traffic sa Lupi Ragay, yung mga pasahero galing ibang lugar, walang maihian, walang CR. Alam nyo, ginawa namin ni Gov. Luigi, nagpadala kami ng portable toilet. Kinausap namin yung mga bahay na may-ari doon sa mga dinadaanan na kung pwede makigamit, tinulungan na lang namin sila. Yan ang solusyon, yan ang action. Hindi alam ng tao yun. Pero ginawa namin yun. Nagtayo kami ng portable ng toilet. Water station. Kinausap namin yung may-ari. Nagpalugaw pa kami. Nagpago-champurado pa kami. Nagpa-hotdog pa kami dun sa mga stranded. Ang problema, yung mga nagbabash dyan, hindi naman dumadaan, hindi naman nila alam yung ginagawa. Ngayon, kung magpapasurvey, mananungod sa serbisyo ng Villafuerte, nakita naman sa survey, apisyado ng tao, may tiwala sila sa amin. Nakalagay dun sa Pulse Asia survey, gusto nila kami dahil mabilis kami mag-aksyon, kilala na kami, marami kaming naginigibo. Ngayon, sino yung mga nagbabash? Karamihan dyan, di naman botante ng Camarines Sur. Di ba ho? At kung meron man, bulag na lang yun at nagkakapira lang naman yan. Kasi ang presidente ng Camarines Sur, mahigit 1.2 million. Kung merong 10 mag-ingay dyan, di naman yan majority. Ang daang libo na mga tao, alam po ang ginagawa po namin. Tsaka nagbugtak po nin mga water station or mga drinking stations sa Andaya Highway. Nakasagsagan po nin traffic. Dakulang bagay po ito and well appreciated po sa social media, Congressman, sir. Yes, pero ang tanong ko, ano naman ang ginawa ng mayor ng Lupi at Ragay dumadaan sa bayan nila? Wala. Di ba? Wala nga eh. Wala nga man lang tulong eh. Tahimik lang at ang gagaling manira, samantalang sila walang ginawa. Yes, sir. Sabi ka ni Saro na lang, bago kita parting words, Congressman, a brighter future for 2025 for province of Camarines Sur under the leadership of Governor Governor Elray Villafuerte. Good luck po, Governor Elray, from your solid supporters of Partido area. Sabi din sa text message sa Congressman, sir.
Mabuhay mga taga-partido, mabuhay mga taga-Rinconada, 1st, 2nd, 3rd District, mabuhay kayo. At sana sa media, intervene yung DSWD, ang CIDG, para lumabas talaga ang mga tunay nangyari dyan sa diversion ng food packs nila. Kasi hindi lang po to local issue, national issue to. Correct. Salamat Your po, final Boss message po, Mabalos, ha? Congressman, sa taga-partido, sa taga-Camarines, sir. Go ahead, Tabi, sir. Mabuhay mga taga-partido Rinconada, 1st, 2nd, 3rd District. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kayo ang aming inspirasyon, ang aming pamilya, lalo pa magsirbe, magsipag, tanganing makaabot ang mga proyekto, programa. Kung kadakol lang naginibon ng 2024, asahan po nindo mas dakol pa sa 2025. Diyos mabalos, God bless sa inyong talaga, boss. Salamat po. Babalos, magatugang Okay, thank you very Congressman much, Elroy Ki- Villafarte sa tuyang na kaibanan digdi sa laogan sa tuyang programa. Papa Benny, sa Roy-Soy na kita. Okay, Kakiko, thank you very Sige, much. medyo naglampas na kita ng Thank oras. you very much sa Magatugang sa iya po tuyang sa mga programa na sister kaibanan nga to station, sa KM Partido. Ay, pambira. Sumago po ko. Okay, thank you very much. Maparam na po kita digdi sa longkan programa. Saga na lang kita maparafol. Oy, si mga damarkan sa dyan. Saga, 20. Papaganahon ta.